Member KBP, oras 6:08 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tumanggi si Solicitor General Menardo Guevara na katawanin ang pamahalaan sa Supreme Court kaugnay sa inihaing petition for the writ of habeas corpus sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Iginiit po ni Guevara na dahil sa posisyon niya na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, hindi niya epektibong maipagtatanggol ang gobyerno sa petisyon. Naghain po ng petisyon o manifestation and motion ang OSG upang umatras sa pakikilahok sa pinag-isang petisyon ng magkapatid na Duterte. Sa kanyang manifestation, binigyan diin ng OSGE ang paninindigan nitong walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos itong kumalas sa Rome Statute noong 2019. Isyu ng bayan ng katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Take a little Maganda morning. go across the track. Magandang umaga, bayan! Like Ito po si Anthony Taberna. as a ship Umahabol si Jerry Baha. where secrets Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! square across the bridge, across Bilisan natin. the stack. Yuel, bilisan natin. Napakarami nating komersyal. Tall, handsome man, At napakarami din pong mga isyong pambayan na dapat po nating talakayin. Well, unang-una na po yung binasa po namin sa inyo kanina. Ito pong pambungad natin. Banner story po ng Philippine Daily Inquirer. Solgen wants no part in Duterte petitions in Supreme Court. Ito pong si Solgen Menardo Guevara ginitla ang marami sa kanya pong pasya na yan. Banner din pala ito ng Manila Standard ng Malaya. Ayan, yan po yung mga banner story nila eh. So malaking balita po yan, especially yung pong sumusubaybay sa kasong may kinalaman sa dating Pangulo diyan po sa Supreme Court. Ayan ang Manila Standard. Solgen declines to defend government execs over ICC arrest. Alam nyo, ang Solicitor General po ang talagang parang default, by default, ay sila ang abogado ng gobyerno sa lahat ng mga kaso na isinasampa po sa mga husgado. Sa kabilang banda, yun ang mga government corporations, halimbawa po yung mga attached government agency, mga GOCCs at GFIs, ang default, by default, ang abogado po nila ay yung pong tinatawag na Government Corporate Council.
yung Government Council. Kaya may OGCC may Office of the Government Corporate Council. So para lang may ideya kayo kung sino ang tumatayong abogado ng gobyerno sa mga kaso. Kasi ang gobyerno po ay nahaharap din sa iba't ibang mga kaso mula sa kung kani-kanino, especially sa Supreme Court. Well, meron din po sa mga lower courts, mga kababayan. So ano po ang implikasyon nito? Yun po siguro tinatanong nyo. Ano ang implikasyon nito? Well, narinig po natin, mismong ang Solgen ay parang ang sinasabi niya doon ay hindi siya naniniwala na may jurisdiction ang ICC. Therefore, hindi pwedeng i-prosecute ang dating Pangulong Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. May sense din naman, ano? Paano mo naman ipagtatanggol ang posisyon ng gobyerno sa Supreme Court kung hindi ka naniniwala sa posisyon ng gobyerno? Parang ganun ang dating, ano po, mga kababayan. But of course, may mga pumupuna po dyan kay Solgen Menardo Guevara at naungkat patuloy ang kanyang nakaraan. Sino po ba si Menardo Guevara? Siya po ay nagsilbi bilang Deputy Executive Secretary ng dating Pangulong Duterte. Siya po ay nagsilbi bilang Justice Secretary noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya po ay matagal na law partner ni dating Executive Secretary Salvador Mijaldea, law partner, kapartner, na kung maalala nyo ay siyang nagrepresent sa dating Pangulong Duterte doon sa unang-unang pagharap nito sa ICC sa The Hague, Netherlands, sa noong Biyernes ng gabi dito po sa Pilipinas, oras sa Pilipinas. So may mga ganun na siyempre alam nyo naman magagaling maghalongkat ang mga Pilipino. Ganun ha. So, meron palang mole. May sasabihin, may mole pala. Hindi nga mole. Siya na nga mismo openly sinabi niya, I recuse myself. Nag-i-inhibit siya para po talakayin. So, sa paningin po ng iba, what he did, napaka gentleman, ano? At magiting. Pero sa tingin naman ng iba, kung hindi mo kayang ipagtanggol ang posisyon ng gobyerno, wala ka ng puwang para dyan. Ang sabi ng mga observer dyan, if you cannot defend the position of the government, ergo, you should leave. Resign. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 6:50 na ng umaga. Engineer RJ Panaligan ng Nueva Ecija. Maganda morning. Yan po isa lang ha. Tingnan nyo na isa pa lang yan. 5 minuto na tayo. Ganun po ang programming namin dito. Bawat topic inuurasan ko na ngayon. O eto, babadaliin lang natin itong isa. Meron pa pong isang banner story ng dyaryo ngayon. Ito po ay may kinalaman naman kay Bato. Ding! Ang Bato. Si Senator Bato de la Rosa daw po, ayon kay Senate President Chis Escudero, ay maaaring manganlong. He can seek refuge in Senate. Yan po ang banner story ng Philippine Star. Na ganyan din po ang banner story ng Oy, mga dyaryong ito ha. Ilibre nyo na kami sa dyaryo ngayon. Araw-araw namin binabasa to. Senate can protect De La Rosa from ICC. Yan po ang sinasabi po ng Pangulo ng Senado. Pero hindi po forever. Parang yun naman ang kanyang point. Hindi forever. Yes, the Senate can provide protection, pero hindi po forever. So sa isang particular. Pero sabi naman ni Bato pagka meron na pong ganyan, hindi naman daw siya manlalaban. Tama naman. Hindi naman bagay na dating Chief PNP maglalaban kung may warrant of arrest. Pero at this moment, as we speak, wala pa pong warrant of arrest para kay
bato. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Baka magtampo yung Manila Bulletin. Sabi ng Manila Bulletin, meron din kaming headline, Senate sets probe on Duterte's arrest. Alam niyo po kung sino ang magpapaimbestiga? Mismong ang kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos, si Senator Amy Marcos. At may mga punto din naman siya na binabanggit tungkol po sa kanyang dahilan kung ba't siya magpapaimbestiga. And by the way, siya po ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaya po anytime pwede po siyang magpatawag ng hearing. Of course, he can also file a resolution with regard to this particular issue. Tingnan mo nga naman ang buhay natin. Yun ay may kinalaman sa politika. Baka sabihin nyo, wala na bang iba dyan? Wala na ba ibang topic dyan? Katunying. Meron. Meron naman. Nako, mukhang sisibakin ang general manager ng MRT. Mother, eto na. Flash Report. Pero abangan nyo po yan mamaya. Tatanungin na natin mismo yung kalihim ng DOTR, The Terminator. The Terminator, Vince Dizon. Mukhang nabusit nung general manager ng MRT itong kalihim ng DOTR dahil naalala nyo yung pumalyang escalator. Nakita, may video ba tayo nun? Baka naman na yung mga taga DZRH Television, may nakabangko tayong video niyan. Yung bang mga kababayan nating commuter, nakasampa na dun sa may escalator, nakasampa sa escalator, umuho. Hindi yung muna itong ginagawa. Yung video mismo, pare ko, meron ba kayong video nun? Yung umaakyat yung escalator na ganyan, kumalas siguro yung kadena, may kumalas na mekanismo, umuho na ganun. Naku, maniwala kayo. Nagkandahulog yung ating mga kawawang mga kababayan at may mga sugatan po doon. Opo, may mga nasugatan po doon sa pangyayari na yon. Ang tanong, alam nyo kung bakit nabusit itong eto pala, March 8 po yan. Ayan po, umuho. Naku, Panginoon kong buhay. Naku, tinan nyo na yung nangyari, tinan nyo. Anak ng bakang dalaga, Hindi, may mga nasugatan po dyan. May mga nasugatan po dyan, mga kababayan. Grabe po yung pangyayari. March 8. So, March 8, that was Saturday. Hanep. That was a Saturday. Saturday, Alam niyo po kung kailan lang nalaman o inireport o nalaman ni Secretary Vince Dizon? 9, 10, 11. Martes na ipinaalam. At ang matindi po nun, mga kababayan, Martes na nga niya nalaman. Nung tinanong niya, maayos na ba escalator? Alam niyo, hindi pa. Talagang magagalit mo to si Secretary Vince Dizon Hindi pa pinapagawa, ilang araw na? 9, 10, 3 araw na, mga kababayan. Araw-araw ginagamit mo yung escalator. Mamaya, tanungin natin, pag may oras, pilitin natin makausap si Secretary Vince Dizon. Mabubusit ka talaga kung kalihim ka at ganito ang ugali ng mga nakaupo sa mga opisina ng pamahalaan, especially yung mga naglilingkod ng diretsyo sa ating mga kababayan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Oras po natin, Mr. Jalomtang, Lakyam Yap Dihon, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na, 6:22. Para di madaling masira ang ngipin.
Sa ulo ng ating ACS Balita, biyahe ng MRT 3 sa gabi pinahaba ng 1 oras. 45 pesos per kilong MSRP sa imported na bigas sisimulan ng DA sa March 31. Katiting na oil price rollback, umarangkada na gasolina, walang pagalaw. Malacanang bumuelta kay Mayor Baste. Utang na loob hindi dapat gamitin sa pagsunod sa batas. Ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea kasado na sa March 25. At stand-up comedian na si Gold Dagal itinumba sa stage bago mag-perform sa Pampanga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good Ay, News. good news. Inutos ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pagpapalawig ng 1 oras sa operasyon ng MRT 3 sa gabi. Bukod dito, iniutos din ni Secretary Dizon na dagdagan ng tren tuwing rush hour. Ang direktiba ay ginawa ng kalihim matapos uliin ng LR o Light Rail System para personal na makita ang sitwasyon ng mga tren at makasalamuha ang mga pasahero nitong kasagsagan ng rush hour kahapon ng umaga. Kabilang sa ininspeksyon ni Secretary Dizon ang Taft Avenue, Ayala at Show Station ng MRT 3. Kinausap din niya ang ilang pasahero at humingi ng suhestyon at feedback kung paano higit na mapapabuti ang serbisyo ng rail system sa bansa. At mamaya po, makakausap natin si Secretary Vince Dizon. So pwede naman magdagdag ng trend? Pwede. So, Instructor. kahit gano'n kadaming pwede natin idagdag? Roughly up, plus 2 during peak hours. Plus 2 during the hours. So gugawag tayo pagka plus 2 malaki. Ayan, anong capacity ng isa? 1,300. Oh, ang laking bagay. Yeah. Ba't siya nagdadagdag natin? Hindi tayo talaga technically speaking. But we can. Yun, tama yung tanong na yun. Bakit hindi natin idagdag dati? Kung meron naman palang pwede idagdag. Correct. Ganun talaga ang buhay. Tandaan natin ang gobyerno ay nandyan to make the life of Filipinos more convenient, more comfortable. Ando naman pala yung trend. Ba't ayaw pagamit? Bakit ayaw pagamit? Nako. Samantala, ikinakasa ng Department of Agriculture ang mas mababang maximum suggested retail price ng bigas na 45 pesos kada kilo sa katapusan ng buwan. Ito ay kung mananatiling malakas ang palitan ng piso at patuloy na bababa ang presyo ng bigas sa world market. Ayon sa DA, bumaba na ang presyo ng bigas sa ibang bansa sa pinakamababa nito sa higit na 2 taon. Unang nagpatupad ang DA ng MSRP sa bigas noong Enero sa presyong 58 pesos kada kilo matapos sumipa sa 64 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa bansa. Alas 6:29 na ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agriing kayon, gising na. Umarangkada na ang katiting na rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, 20 sentimos kada litro ang bawas presyo sa diesel. 40 sentimos naman sa kerosene pero walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang kakarampot, sabi nga ni Tina kahapon, katiting. Ang kakarampot na rollback ay bunga ng bumabang demand ng langis sa Amerika at sa plano ng OPEC na dagdagan ng oil production sa Abril na inaasahang magreresulta ng oversupply sa merkado. Eto, binueltahan naman ng Malacanang si Davao City Mayor Baste Duterte sa banat nitong walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tinutukoy ni Baste ay nang ipalibing ni dating Pangulong Digong Duterte o ang ama ni PBBM sa libingan ng mga bayani, ngunit ang iginanti ay isinuko ang kanyang ama sa ICC at ikinulong sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas.
Hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Ang tinig ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro. Alas 6:31 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Muling magsasagawa ng isa pang civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Itinakda ang ikatlong civilian mission sa May 27 na sasabayan ng Peace and Solidarity Sea Concert. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, gusto nilang iparating ang mensahe ng peace and solidarity sa pamamagitan ng musika. Sinabi ni David na muli silang maglalayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng art and collective action upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa harap ng patuloy na harassment at paghahari-harian ng China sa lugar. Eto, trending ito sa social media ang pagkasawi ng isang stand-up comedian na kilala bilang Gold Dagal matapos barilin bago sumampa sa stage para mag-perform sa Pampanga. Ito ang kinumpirma ng Project Jade, isang non-profit organization na tinutulungan ni Dagal. Sa ulat, may natatanggap na umanong mga banta sa kanyang buhay si Dagal bago ang insidente, pero hindi niya ito pinansin. Nakilala sa social media si Dagal hindi dahil sa kanyang mga biro laban sa isang religious group at hinangaan dahil sa kanyang komentaryo tungkol sa human rights at paglaban sa mga abusado sa kapangyarihan. Patuloy ang investigasyon sa insidente at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng suspects sa pamamaril. 6:33 na umaga, susunod. Tito Boy. Pwede bang mag-abogado ang vice-presidente habang siya ay vice-presidente? Magandang malaman yan. Ayan, yan po ang sasagutin ni Tina mamaya. Katanungan sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33 na umaga. This time check is brought to you by Litang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Yes, today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na duwit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, magandang morning kay Kuya Jerry Labasan. Ate Beth, magandang morning dyan sa Laguna. Bigo si Vice President Sara Duterte na madalaw ng madalas ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito dahil hindi pa rin napipirmihan ng dating Pangulo ang dokumento na kumikilala sa kanyang anak bilang isa sa kanyang mga abogado. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, kapag napirmahan na ang request, ay malaya na si VP Sara na madalaw ng madalas ang kanyang ama. Ulitin ko po kung mag-a-apply si VP Sara, it's only because she needs access to the President. And as a family member, mukhang every visit requires communication with the detention facility. Ngayon, ayos. So, klaro doon sa mga nagtatanong, hindi ba bawal mag-practice ng batas directly or indirectly? Mag-practice ng pagiging abogado ang Pangulo at Pangalawang Pangulo? Yun po, sinagot ni Attorney Harry Roque. Ang sabi niya, that is only for the purpose of visiting her father. Kapag ka nga naman family member, ang dami pang pasikot-sikot, pero kapag ka nakalista siya bilang abogado ng kanyang tatay, not necessarily to practice, kung po, madalas niyang mapupuntahan ang kanyang ama.
ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Alas 6:40 na ng umaga. Ibang klase tayong mag-schedule. Sakto, ano? Kausapin natin si Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita po ng PNP. General Fajardo, magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Tina. Nasaan ka na, Tina? Magandang umaga, Katunying at Ma'am Tina at sa lahat po ng nanonood na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Matanong ko lang muna, so concurrently, kayo po ay director din o regional director ng PNP Region 3. Tama po ba? Tama po, sir. Hindi ba kayo nahihirapan dyan sa trabaho nyo na yan? Dalawa? Mabigat, Katunying, pero kung ito ang hinihingi ng ating serbisyo ay pipilitin nating matugunan itong dalawang trabaho na ibinigay po sa atin. Opo, ibig sabihin mataas po ang tiwala sa inyo ng liderato para po bigyan kayo ng ganyang dalawang mabigat na trabaho. And with that, congratulations po, General. Maraming salamat po, Katunying. Opo, okay. Unang tanong, nakikita niyo naman po ang mga pagkilos sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga mass protest para po ipahayag ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Ano po ba ang aksyon dito ng PNP? Meron po ba kayong nakikita na meron ba kayong natatanggap ng mga report that this will escalate to something else? Patuloy po, Katunying, yung ginagawa po nating monitoring at nagbabantay po tayo ng kaganapan na nationwide. Bagamat yung mga nakaraang rallies po hanggang kahapon po ay naging generally peaceful naman. At pinapayagan po natin yan bilang bahagi po ng kanilang karapatan para magpahayag po ng kanilang damdamin. But as of now po, wala pa naman po tayong nakikitang seryosong banta laban sa ating seguridad. At may inaasahan pa rin po tayo talaga, Katunying, na mangilan-ngilan ay magkakaroon po ng rally at binabantayan po natin yan at ang pakiusap lang natin sa ating mga kababayan na nagpapahayag po ng suporta ay sumunod lamang po tayo sa batas. Ang PNP po ay nandyan para bantayan din po sila na hindi po sila masinitan sa kanilang mga aktibidad at hayaan lang po natin at ang sabi nga ng pamunuan po ng PNP, maximum tolerance pa rin po ang ating ipatutupad. Mabuti po't nabanggit nyo doon para hindi sila masingitan. Ito po kasi kasi ang mga tao nagtitipon yung mga grupo ng mga tao nagtitipon sa isang particular na lugar, maaari po talagang may mga infiltrators no? Tama po, Katunying, yan po yung ating binabantayan. Sabi nga natin doon naman sa kanilang hanay at mga kapwa Pilipino natin ito ay hindi naman natin inaasahan sa ngayon na talaga magkakaroon ng gulo o ano paman. Pero ang binabantayan natin dyan, baka may mga grupo individual na biglang pumasok sa kanilang hanay, biglang manggulo dyan at palabasin na sa kanila nang galing yung gulo. Ayaw natin yung kaya ang ating pakiusap sa kanila doon sa kanilang mga organizers ay hanggat maaari ay magkaroon po ng mga prior coordination para at least alam natin kung saan sila magsasagawa ng kanilang rally at magbibigay tayo ng karampatang protection sa kanila. Nandiyan yung ating mga ambulances, nandiyan yung ating mga pulis na handang magbantay sa kanila hanggang matapos po yung kanilang activity po. So as we speak, just for emphasis, wala po kayong natatanggap na intel report para po mag-alala ang bayan that this is something else. Kumbaga, ito ay naghihikayat na ng revolusyon o kaya mga adikaing magpabagsak sa pamahalaan. May mga naririnig po tayo na mga ganyan na Katunying, kaya ang paalala po natin at pakiusap sa ating mga kababayan, huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga lumalabas. May mga na-monitor po tayo na mag-imbak ng tubig, mag-imbak ng pagkain kasi may mga mangyayari. Pero katulad ng nauna ko ng sinabi ka, Jerry, ay Katunying, ay patuloy tayo nagbabantay, nagmamatsyag sa mga kaganapan at hindi natin hayaan na humantong po tayo doon sa mga ganitong insidente. Patuloy yung ating koordinasyon sa ating counterpart sa AFP at iba pa pong ahensya ng gobyerno. At hayaan po natin na gumulong po yung proseso at tayo ay mga kapwa Pilipino. Alam naman natin
na hindi na po siguro kakayanin ng ating bansa, Jerry, yung mga panawagan ng ilan na mag-EDSA revolution po tayo ulit. Ano po ang status ng yung alert level ng PNP ngayon? Nasa normal alert po tayo, Katunying, at magpapatuloy po yan. Subalit yung ating mga field commanders, particularly yung mga regional directors, kung saan po nagaganap po itong mga rally at protest po, ay meron naman din pong discretion na authority na i-adjust po yung kanilang alert level. Depende po doon sa current situation po sa kanilang lugar. So, sa nationwide po, Jerry, wala po tayong itinaas na anumang alert po. Normal pala, no? Normal. Ibig sabihin, magandang balita yun. Pampakalma po yun kung normal. Tama po, sir. Opo, okay. Meron pong isang pulis na taga QCPD yata na nagsasalita ng mga matitindi. Ano pangalan nun, Yuel? Patrolman Fontanillas. Ito po mayroong vlog itong pulis na to. Ito po ba na-monitor nyo ba itong mga vlogs nito dati pa, even before yesterday? Yes po, Katunying, uminit po yung kanya mga vlog pagkatapos po ng aresto po ng ating dating Pangulo nung nakaraang linggo po, at ako po mismo ang nagtanong sa ating pamunuan kung ano po ba ang magiging stance po ng PNP laban nga po dito sa isang pulis po na ito. Nagpapahayag po ng kung ano-ano. In fact, sinabi pa niya mismo doon sa vlog niya na gagamitin niya ang kanyang pagkapulis para i-overthrow itong gobyerno po na ito. But on that particular post ay sinabi ng ating Chief PNP na i-remind lang yung mga pulis natin na bagamat tayo ay may kanya-kanyang opinion, ay hindi tayo dapat nagpapahayag ng mga ganito dahil meron pa rin tayong sinet na standards and policy and protocol pagdating sa pagpapahayag po ng ating mga political views po. Pero in spite of that po, after po lumabas po yan at na-monitor po, ay pinatawag po siya, sir, ng mismong district director po ng QCPD, subalit hindi po yan nagpakita at nagpatuloy po ito ng kung ano-anong kanyang lumalabas sa kanyang account. That's why kahapon po, sir, ay nagdesisyon na po ang QCPD na mag-file po ng complaint laban dito kay Patrolman Fontillas. Oo, ito pala, Patrolman Francis Fontillas. Opo. Fontillas, opo. Siya po ay kinasuhan na po sa Prosecutor's Office for inciting to sedition in relation po sa RA 10175 o yung ating Cybercrime Prevention Act of 2012. At i-document po lahat po ng kanyang mga naging pahayag sa social media at ang gumawa po niyan yung ating pong anti-cybercrime group. Opo. With your indulgence, play lang po namin tong isang portion ng kanyang vlog, no? DCRH TV, take it away. Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun, kasi madami akong hinaing gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo mababa lang tayo, kaya hindi natin maiparating. So, okay lang, hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Di ba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest, di ba? Pagdating sa giyera, diba pagdating sa giyera, ano yung unang RHTV, yung portion na may binabanggit sa tungkol sa presidente, sa PNP siguro. Yun ang ating ma-play later on. But anyway, napanood naman ng PNP to. Matagal na po ba itong police general? Pumasok po siya sa serbisyo, sir, ng 2021 po. At ang dati po niyang assignment, sir, ay nasa Traffic Management Unit. Subalit nung Pebrero po ay nailipat po siya doon sa Personnel Holding Admin Unit po dahil mayroon pong napansin sa kanya yung kanyang hepe, yung kanyang mga kasamahan dahil nagkaroon po ng sudden change sa kanyang behavior, sa kanyang pag-uugali. Kaya minarapat po siya na
i-submit po doon po sa ating medical unit po. At nagkaroon po ng findings po sir noong 2023 na siya po ay mayroong mood behavioral swing at nag-undergo po ito ng medical treatment. At ito po ang tinitingnan natin maaaring isa sa dahilan kung bakit ganyan po yung gawi po nitong pulis po na ito. Oh, ganun pala. So meron siyang issue pala sa, pwede ba natin sabihin psychological issues? Yun po yung lumalabas, sir, at ito nga yung tinitignan. Kahapon po ay finally ay sinabindi po niya yung kanyang sarili para mag-undergo po ng neuropsychiatric examination po dahil yun po ang nirequire po ng kanyang unit po. So yun po yung huling update po sa atin ng district director na kahapon finally ay natuloy na rin po na mag-undergo po siya ng sa neuropsychiatric examination. Nagpakita na po siya pala? Kahapon po sir, doon po sa Bikutan po, doon po siya nag-undergo po ng neuro exam po. But supposedly ay ni-require po siya as early as February po, subalit hindi po siya nagpapakita. And in fact, after na po lumabas itong mga vlog po niya, ay pinag-report po siya, ay hindi rin po siya nagpakita. Na bago po yan na sir, ay nag-apply po yan ng sick leave mula po ng March 6 to 19. Pero hindi po pinayagan po yan at sinasabi po kasi niya ay dinisapprove po yan para po dahil wala po siyang ibinibigay na any medical certificate kasi kailangan po yun dahil mag-require po yan ng mga more or less 10 days po na leave at hindi po siya nagpakita. So nung lumabas po ito, pinag-report po siya pero hindi po siya nag-report kaya inawol na po siya sa naka-awol na pala. So ano po ang siya po ba ay ikinustody muna ng NCRPO? Hindi po sir, hindi po siya naka-custody sir. Kahapon lang po na-file yung case at hindi nga po ito nagpapakita at yun po yung mga ginawa pong paraan ng PNP, particularly QCPD, pumunta po siya doon sa kanilang mga bahay, hindi po siya hinarap. Pinapa-require pa, binibigyan po sa kanya, pinare-receive sa kanya yung return to work order pero hindi po niya na-require at sinabi niya na magre-report na lamang siya noong March 17 pero hindi rin po siya nagpakita. So nag-send rin po ng memo ang QCPD at hindi rin po siya nagpakita kaya nga po nag-file na po at nagpadala na po ng memo ang QCPD sa NCRPO para i-report po na siya po ay absence without official leave na po ang status. So ito po ay matatanggal na sa pagkapulis. Siya po ay pa-file ng administrative case on top of the criminal case that you filed yesterday. Tama po sir, ginagawa na po yung mga papeles po ng QCPD at magsasumiti po sila ng kanilang mga papeles para isuportahan po yung pagpag-file po ng administrative case for neglect of duty or yung pag-commit po ng absence without official leave po. Meron po kasi siyang panibagong post. Yuel, sa kanya ba to? Sa Facebook page niya ba to? Ang sinasabi po niya rito, I challenge everyone. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipakulong niyo ako. No one can ever bring me down, not even you. Tapos may tawa siya. Mukhang may problema, General. Yes po sir, makikita mo naman sir at makakamdaman mo sa kanya mga pananalita na hindi ito ordinaryong police na gusto lang magpahayag ng kanyang damdamin na he is challenging the duly constituted authorities and ito ang tinitingnan natin ngayon na talagang mga supporti at binodocument po natin lahat po yan at para ang isang police na patrolman at challenging not only the PNP leadership pati na rin po yung ating Pangulo at hindi natin ito mapapalagpas at ang kanyang problema sa pag-iisip based nun sa mga previous na kanyang mga reports ay ito yung titignan natin kung ano ang magiging kalalabasan po nung itong kanyang neuro exam po kahapon po. Yes, ma'am. Okay, General, maraming salamat po sa mga paglilinaw at sa update dito sa mamang ito. Hindi pala magaan yung kaso niya, inciting to sedition in relation to cybercrime law, ano?
Yes po, sir. Yan po yung isinampang kaso po kahapon po sa prosecutor po. Criminal case po yan at maliban pa po doon sa administrative case na isasampa po laban po dito sa police po na ito, sir. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Si Police Brigadier General Jean Fajardo ang tagapagsalita ng PNP. So yan pong si Patrolman Francis Fontillas, 4 na taon pa lang pala itong pulis. Kung 2021 naging pulis, ang dami ng naging problema, may problema tayo. Naalala ko tuloy yung kausap ko, Kuyang Verdel Rosario, may nakausap akong isang Vietnamese. Kasama niya yung kapatid niya na lalaki. Sabi niya, itong kapatid kong lalaki na to, nagpupulis to eh. Kaya lang hindi pumasa sa pagkapulis. Ha? Bakit? Kasi daw, sa Vietnam pala, para maging pulis ka, hindi lang yung sarili mo ang sisiyasatin. Ibig sabihin, hindi lang yung may binanggit kaninang neuropsychiatric, pati yung background ng pamilya mo. Pati yung background ng pamilya mo, kung may diferensya yung pamilya mo. Ganun katindi ang, ewan ko lang kasi taga-embassy yung kausap ko eh. Kaya nung hindi nakapasa sa pagpupulis, higpit ng pagpupulis. PNP Chief Marbil, dapat talaga higpitan ng pagre-recruit ng mga pulis. Dapat din higpitan ng pagre-recruit ng mga politiko. Dapat higpitan din ang mga requirements sa mga politiko. Pero sa pulis muna tayo. Ganon kahigpit. Kaya ang nangyari doon sa kapatid nitong Vietnamese na sinasabi ko, hindi pumasa sa pagpupulis, pumasa sa pagsusundalo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Si Aling Tina umalis na. Ito po si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ni Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, happy birthday pala kay Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Vice Mayor Soto, maganda morning. Kumusta na ba yung isang konsihal dyan na nirereklamo yung kanya asawa? Nagme-maintenance Maintenance. Wala bang follow-up doon, mother? Yung pina-imbestiga ng misis yung kanyang mister na congressman? Yung misis, konsihal. Ay, nako. Magandang umaga rin po kay Kuya Bryant Datuin ng aming pastor dyan sa Commonwealth. Magandang morning kay former GM Michael Kapati ng MRT. Totoo po yun kung mas mahigpit man dapat sa yung kinuwento ko sa inyo kanina na sa Vietnam, mas mahigpit ang proseso ng recruitment, proseso ng recruitment sa mga pulis ay hindi po dapat maging katakataka yun. Sapagkat iba po yung trabaho ng pulis sa militar o sa sundalo. Yung pulis kasi kasalamuha mo kasalamuha mo sa community mo. Tapos kung kasalamuha mo sa community mo, may hawak na baril yan. Tapos may toyo pala. May toyo pala yung pulis. Diba? Bigla na lang kakwentuhan mo, bigla ka na lang, may baril yan bigla ka na lang barilin. Diba? Tapos hindi lang yon. Kung yung kanyang pamilya ay involved pala sa droga, lahat ng klase ng krimen kinasasangkutan, dapat kompleto background check. Kaya nung kinuwento sa akin ng Vietnamese na kaibigan natin sa Vietnam Embassy yon, sabi ko okay din yun Dito sa atin, meron namang neuropsychiatric test ang mga nagpupulis. Kaya lang, gaano ba kagaling yung examination na yun?
isama ang background yung pamilya. Hindi para i-discriminate yung pulis, kundi para protektahan ang mga mamamayan. Dahil yung pulis na nire-recruit ay nakasalalay dyan ang buhay ng maraming mga mamamayan. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. O Tina, wala ka bang babatiin? Bumati ka na. Total, iniwanan mo naman ako. Ang sakit pala nun pag iniwanan ka. Naku, sanay ka na dyan. Na iniwanan. Iniwanan niya ako ni Jerry Bahay. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. Si Colonel Bon Castillo ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Colonel Bon. Ayan, at happy birthday, Colonel Bon. At magandang umaga rin kay Ate Jennifer De La Cruz at kay Kuya Romel De La Cruz. Magandang morning. Kumusta ba niyan sa RCC Amazing Tots? Naku, nami-miss na natin si Rayhan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, direk, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Uy, nawala. Nanakawan tayo. Nawawala yung ating pangunahing balita. Kanina, nandito lang yun eh. Nako, nanakawan tayo. Kinain ng system. Ang bira. Baka kinuha ni Donald Trump. si Donald Trump, maraming kinukuha. Uy, ang tindi ng Canada, ha? Umapalag, ha? Umapalag sa US, ha? Kala mo ka Donald Trump, ha? Ikaw, ha? Ayan na. Balita, bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Martes, 18 ng Marso 2025. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Gobyerno iniwan sa ere ng OSG. Nag-inhibit sa ICC arrest kay Duterte. Urgent investigation sa pag-aresto kay Duterte ikinakasan ng Senado. Senator Bato de la Rosa maaaring manatili sa Senado para iwas pag-aresto sa ICC. 3 Pinoy na nagtatrabaho bilang scammer sa Cambodia na rescue ng NBI. Pulis na umuupak sa gobyerno at sa PNP. May problema pala. Ginasuhan na. Naarestong person of interest inamin ang naging papel sa pagpatay sa dayuhang turista sa Boracay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Unahin muna natin, Tina, ang ating mga nagmamadali, mga masisipag na RH reporters. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Si RH52, Edniel Parosa, meron daw pong statement na inilabas si PNP Chief Romel Marbil tungkol sa mga pulis na mahilig sumausaw. Ano kayang detalye niyan na ihatid ni RH52 Edniel Parosa? Edniel?
Marikina, nagpagwat na nagkaroon ng mas decisive na pangayon ang pamura ng pambansang pulisya. Kaiba sa una nitong pahayag noong nakarang linggo kung saan sinabi ng Campo Crame, ayaw na sana parusahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga tauhang magpapakita ng kulay ng politika sa social media. Pagtapos kasuhan ng inciting to sedition in relation to cybercrime law, itong si Patrolman Francis Steve Talion Pontillas na QCPD, binalaan ni Marbil ang mga tauhan ng hanay nagagamit ito posisyon para sa kanilang personal o political agenda at iginiit ang zero tolerance policy para rito. Hindi man nito hayang ma-influensya ng pagiging partisan ng ilang mga tauhan ang tiwala ng publiko sa hanay ng pulisya. Abatid na Marso sa Ispaawol, si Pontillas na inilagay sa District Personnel Holding Admin Section wala pa noong February 20. Paliwanag ng PNP, kinasuhan ng police vlogger dahil sa kanyang unauthorized at politically charged na social media posts kaugnay nga ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila naman ng legal na akbang, siniguro ng PNP Public Information Office ang due process at transparency para sa masasangkot na tauhan. Noong nakarang linggo, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, pagsasabihan lang sana ang mga nabanggit ng police. Pero ngayon, nag-sample na sila ng kaso sa isa. Dito sa Esmel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, ano tong sinasabi ni Giselle? Ito magandang malaman to dahil sunod-sunod ang rollback. Magkano kaya ang natipid ng ating mga jeepney driver sa report ni RH15? Giselle Ricaport. Giselle? Laking pasasalamat ng mga jeepney drivers sa 3 linggong sunod-sunod na tapias presyo sa mga produktong petrolyo. Nakatitipid nila sila ng 50 kada araw sa pagpapakarga ng diesel na mula sa 550 ay 500 piso na lamang ngayon. Kahit paano raw ay malaki itong dagdag sa mahigit 700 piso na kanilang take home para pangkain ng kanilang pamilya. Umaasa ang mga jeepney driver na magtutuloy-tuloy ang tapias presyo sa petrolyo at hindi sila babawian ng mga kumpanya ng langis. Bukod kasi sa mahal na petrolyo, inaangal ng mga tsuper ang mga kolorom na e-bike na umaagaw sa kanilang mga pasahero, triple umano ang latay nito sa kanilang kinikita ngayon. Ang ilan naman sa mga jeepney driver, mapipilitan daw na tumigil na lamang sa pamamasada, humanap ng ibang mapagkakakitaan kung mas lalaki pa ang inilalaan nilang budget sa diesel kesa sa kanilang pamilya. Pakinggan natin ang ilang nating panayama. Dahil po sa araw-araw na rollback, ang katipid po ng 50 pesos kada araw. Kahit pa paano, bawasan yung namin, yung diesel namin sa araw-araw. Na lang, balik sa hanap na lang ibang pagkakita para mabuhay lang yung pamilya. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, Giselle. Tumanggi na po si Solicitor General Menardo Guevara na katawanin ang pamahalaan sa Korte Suprema kaugnay sa inihaing petisyon ng magkakapatid na Duterte para sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands. Iginiit po ni Soljan Guevara na dahil sa posisyon niya na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, hindi niya epektibong maipagtatanggol ang gobyerno sa petisyon. Naghain na ang Office of the Solicitor General ng manifestation and motion kahapon upang umatras sa pakikilahok sa pinag-isang petisyon ng magkakapatid na Duterte. Sa kanyang paninindigan ay binigyan diin ng OSG na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas matapos itong kumala sa Rome Statute noong 2019. Si Guevara ay dating kalihim ng Department of Justice noong panahon ni dating Pangulong Duterte at matagal ding law partner ni Executive Secretary Salvador Mijaldea na siya namang abogado ni Duterte sa ICC. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at agarang pagpapalipad sa kanya sa the Netherlands.
Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, iniling ng senadora ang urgent investigation sa pagsisilbi ng Philippine National Police ng warrant of arrest sa kasong crime against humanity. Ayon kay Senator Amy, ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay issue ng pagkakahati-hati ng bansa. Kailangan na anyang matukoy kung sinunod ng due process at matiyak na pinoprotektahan ang legal rights ni Digong, lalo't sangkot ang ICC at Interpol rito. Itinakda ang pagdinig sa March 20, araw ng Huwebes. Kabilang sa imbitadong dumalo sa pagdinig ang mga opisyal mula sa PNP, Department of Transportation, Office of Transport Security, Department of Justice, DFA, National Security Council, Civil Aviation of the Philippines at iba pang resource persons at mga saksi. Hindi pipigilan ng liderato ng Senado kung gugustuhin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magkanlong sa mataas na kapulungan. Ito ang tiniyak ni Senate President Cheese Escudero sakaling may lumabas na arrest warrant laban kay de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon kay Escudero, karapatan ito ni Bato hindi lamang bilang senador kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Dagdag pa ng Senate President, wala pang senador sa kasaysayan ang naaresto sa loob ng Senado at kailanman ay hindi papayagan lalo na kapag may sesyon bilang paggalang sa institutional courtesy. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang tinig ni Senate President Cheese Escudero. Nasa kustodiya na ng Police Regional Office 6 ang 2 sa 4 na persons of interest sa kaso ng pagpatay sa Slovak tourist na si Micaela Mikova sa Boracay. Ayon kay Police Brigadier General Jack Wangki na PRO 6 Director, isa sa mga ito ay umamin na rin ng kanyang pagkakasangkot sa krimen. Tumanggi muna si Wangki na ibunyag ang mga inilahad sa kanila ng isa sa persons of interest. Samantala, sinabi naman ni Colonel Randolph Tuanyo, PNP PIO chief, na nagsagawa rin sila ng background check sa mga POI at lumabas na ang 2 individual na nasa kanilang kustodiya ay nasangkot na rin noon sa paggamit ng iligal na droga. Susunod! Tito Boy! Tito Boy! Tito Boy! Nako! Si dating spokesperson Harry Roque pala, ayaw na umuwi. Doon na lang. Gusto nang tumira sa the Netherlands. Saan mo ba gustong tumira, Secretary Harry? Sa The Hague? O sa doon sa Amsterdam? Naku, maganda rin doon sa Amsterdam, ha? Eh, baka sa loob ng ICC. Gusto niya. Hindi naman. At makakausap natin ang Terminator, ang nagte-terminate ng mga kalokohan ngayon sa DOTR, Secretary Vince Dizon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Tita Helen Nagales, 7:20 na. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Bira ito si kumbatserong Jerry Baha, iniwanan ako. Tapos ngayon, iniwanan din ako ni Tina. Grabe kayo sa akin, no? Ang hirap pa naman. Ang sakit kaya nun, yung iniiwanan ka, di ba? Yung sinasabi. Di bale, kung iniwanan nyo naman ako, may kasama ako ngayon. Ang hindi nang iiwan. Pero hindi rin natatakot na mag-terminate ng mga mali. Yung mga nakikita niyang mga kapalpakan, hindi lang po yung sistema, pati na yung tao na mga mali, dapat niyang i-terminate. Secretary Vince Dizon ng DOTR. Secretary Vince, magandang morning. Si Katunying po ito na iniwanan ni Jerry Baha. Magandang umaga po, Katunying.
Opo, kumusta naman po si Kuya Jerry? Magandang umaga din. Opo. Okay, kayo po ay napanood namin kahapon tungkol sa bisita nyo sa MRT at kayo pala yung mismo nakipaghuntahan pa sa mga pasahero dyan. Una-una po, Secretary Vince, bago ang lahat ay gusto naming manghingi ng follow-up doon po sa escalator na nasira at may mga nadisgrasya pa o nasaktan na mga kababayan natin. Opo, Katunying, kagaya nga po ng sinasabi natin, paulit-ulit, ang kabigin-biginan po ng Pangulo natin, dapat talaga tutukan natin yung pang-araw-araw na hirap ng mga kababayan natin, yung hirap nila sa transportation, yung tagal ng commute nila. Kaya po kahapon, umikot po kami sa MRT 3, tsaka pati na rin sa LRT 1, sa may Taft Avenue, EDSA. Una-una, para inspectionin ko nga yung tinignan ko yung escalator na nasira last week. Opo. No, awa ng Diyos, gumagana naman. Kausap ko yung mga ibang engineer doon. Mukhang wala na namang naging aberya. Pero kagaya nga nung nasabi ko sa iyo, Katunying, last week, medyo hindi ako masaya dun sa nangyari kasi nasira siya ng Sabado ng umaga. March 8. Sabado ng umaga, March 8. Opo. Alas 10 na umaga nasira. Nalaman ko na lang nung nag-viral yung video, Lunes na ng hating gabi halos. Opo. Nakita ko. Tapos, nung nakausap ko yung ating current na GM, nung Martes, hindi pa pala naayos. Halos 4 na araw na yung nakaraan. Grabe. Bakit daw po inabot ng gano'n na hindi po naayos? 4 na araw, inabot ng 4 na araw. Oo nga po, yun din nga po ang tanong ko. Kaya po, hindi ako masaya dun sa nangyaring yon. Meron pa daw po kasing parang analysis na ginagawa. Ang sabi ko naman, hindi na kailangan ng analysis. Ang kailangan doon, ayusin kagad. Ora-orada. Kasi, ang hirap Katunying paano yung mga kababayan natin na may kapansanan, paano sila aakyat na pagkababa nila ng MRT o paano sila bababa kung sasakay sila ng MRT. Tama. Kaya kaya dapat talaga, and kausap ko din yung ating mga Japanese na taga-maintain yung Sumitomo. Opo. Kaya naman pala nilang matapos yan ng within 24 hours. In fact, nung Tuesday ng umaga, nung pinutos ko na ayusin na agad-agad, alas 5 lang nung same day, alas 5 ng hapon, ng same day, naayos din. Naayos. Kaya naman palang ayusin ng mabilis. So bakit pa naghintay ng ilang araw bago ayusin? So tama po ba na gustong ayusin agad-agad ng Sumitomo pero hindi pinayagan nung general manager? Ang Sumitomo, ready kagad mag-ayos. Pero siyempre, kailangan silang bigyan ng go signal at utusan ng management. Kaya nga, hindi pa pwede yun. No? Hindi pa pwede yun. Katunying, no? So, sinabi ko na lang sa ating management ngayon na yung mga ganong klaseng bagay, unacceptable yan. No? Kaya nga tayo, nag-recommenda naman tayo ng tao, hopefully, na makakagawa ng mas magandang trabaho. Hinihintay na lang po natin ang paglabas ng kanyang papeles sa Office of the President. Sa madaling salita po, Secretary, ito pong General Manager ng MRT dahil sa... Papalitan na. Ito pong si GM Oscar Bongon ay papalitan na po. Ayun, nakikinig kayo mga kababayan. Opo. Meron na po tayong rekomenda sa Office of the President. Opo, pero nausap ko naman po si GM Oka kasi matagal na rin po siya dyan. Opo. I asked him to still stay on sa ating operations. Pero kinakailangan magbago yung natin, yung pananaw natin dito sa trabaho natin sa gobyerno, Katunying. Opo. Kailangan gagawin na yung mga frontline services tulad ng mga tren. Kailangan mabilis ang action dyan. Hindi acceptable yung papalipasin mo ng ilang araw bago ka mag-ayos. Kaya naman palang matapos within the day. Opo. Saka isa pa, kahapon po ay nakita namin sa video na inutos nyo dagdagan ng tren na bumibiyahe pag rush hour? Opo, dalawa po yung immediate na inutos ko pagkatapos nating mag-inspeksyon at nakausap ko din po yung mga pasahero nating mga kababayan
habang nakasakay ako sa MRT. Napaka-importante po kasi yung yung predictability ng oras, yung may oras ka na na alam mo na kahit paano makukompute mo na yung pila mo, makukompute mo yung oras na nakasakay ka, makukompute mo yung jeep mo pagdating mo sa bago ka dumating sa opisina at pareho din pa uwi, no? Tama. Napaka-importante nun kasi napaplano ng mga kababayan natin para naman makauwi sila ng oras na maplano nila para makita man lang nila yung pamilya nila bago sila makatulog. So, isa po sa mga immediate na pwedeng gawin is pwede po natin i-extend yung oras ng MRT kasi meron po tayong mga kababayan, kunyari po, yung mga call center agent natin na ginagabi na. Tama. Na ginagabi na. So, kailangan, kahit pa paano, ma-extend natin yung oras. So, inutus ko po na mag-extend tayo ng at least 1 hour sa gabi. Apo. No, so, aabutin po siguro ang last trip na, mga bandang alas 11:30 na ng gabi. 11. Oy, magandang balita po yan. Actually, marami pong nagre-request yan, Secretary. Gawa nung dati, kapag ganung oras, maluwag na sa EDSA, kaya lang ngayon, hindi naman maluwag Kaya kailangan po ng MRT, ng mass transport. Tama po. Opo, ang laking bagay po niyan. Pero pwede bang idamay nyo na rin yung LRT? Opo. Kakausapin ko na rin po ang private operator para po ang lahat ng mga tren natin, kung kinakailangan, mag-extend ng oras, lalo na sa gabi. Yung umaga naman, okay na yung alas 4 ng madaling araw, tingin ko. Opo. Pero yung gabi, tingin ko mas importante yon. Pero ang kailangan lang natin i-balance talaga, yung maintenance. Kasi araw-araw kailangan i-maintain ng ilang oras yung ating mga tren para naman sigurado na wala namang masisira. Kasi siyempre, kailangan naman masigurado natin na hindi ma-aberya yung mga tren na sinasakyan ng mga kababayan natin. Secretary, yung pong dalawang bagon na idadagdag, kailan po mag-uumpisa yun? Ang pagkakasabi po sa akin kahapon, ng feedback sa akin, kahit po this week or early next week, pwede na po tayong magdagdag ng bagon, no? Ang isang bagon, katunying, nagulat nga ako nung nalaman ko to 1,300 na katao pa lang. Ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun. Hindi lang dun sa bilis ng pagbiyahe kasi syempre mas maraming tren. Madadagdagan, mas frequent ngayon yung dating ng tren. Kundi pati yung kaluwagan sa loob ng tren. Nakita mo naman pagka-rush hour, talagang siksikan parang sardinas So malaking bagay po yung isa o dalawang bagon. Pero yan po bang bagon na yan andiyan lang yan ba yung Dalian, yung Korean? Hindi pa po yan yung Dalian. Katunying, ito po yung mga kumbaga mga backup ba? Mga backup in case na may magka-problema, may masira. Mukhang kaya naman magdagdag ng isa o pinipilit ko nga kahit dalawa sana. Pero kahit sa peak hours lang, yung sa rush hour lang, magdagdag tayo para naman bumilis-bilis. Isipin nyo kung magkakaroon ng dalawang additional coaches po dyan, di 1-3 times 2, 2,600. Ilang bus ang gaano karaming bus ang masasakyan ng 2,600? Ang luwag nun, ang laking bagay. Ang isang bus Oo. Tapos meron kayong kausap na isang pasahero. Tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko Nung binanggit nyo yung paano pag umuulan. Di ba paano pag umuulan yung dadaanan nila papunta ng at galing sa MRT station? Napansin ko po yan, Katunying, nung bumaba ako sa Ayala Station. Mayroong napakagandang ginawa ang Ayala. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila kasi ang gandang servisyo nito sa mga kababayan natin. Yung one Ayala, yung dating Intercon, kung maaalala mo, kabataan natin, Katunying, ginawa na nilang yun. Ginawa na nilang transport hub yun. So, hindi ka mababasa, komportable ka, pagbaba mo, nandun na yung mga bus. So, pero, dun sa kabilang side ng EDSA, yung northbound side, nandun naman yung mga bus papuntang BGC. Pero merong mga 30 meters to 40 meters doon na walang bubong. Na dadaan ka, bago ka makarating dun sa bus, dadaan ka, exposed ka. So, hopefully makikiusap ako sa mga partners natin sa Ayala. Baka naman pwedeng kahit
simpleng bubong lang na nadadaanan ng mga kababayan natin para sa bus. Kasi napakalaking bagay yun. Kagaya nga nung kakwentuhan kung bumaba sa Santolan, na yun nga, pagkatagulan talaga, basang-basa siya, o baka may baha pa, mahirap Kawawa naman yung mga kababayan natin, papasok pa lang sa trabaho, basang-basa na. Ang laking bagay po nun, yun nga po yung sinasabi namin lagi ni Jerry dito, Secretary, ang gobyerno nandyan para mas maging komportable at konbinyente ang ating mga mamamayan. Araw-araw po yan Oo nga po, yan po ang kabigin-biginan talaga ng mahal natin Pangulo, Katunying. Kailangan, yung pang-araw-araw na dinadaanan ng mga kababayan natin, kahit pa paano naman, maibsan naman, kasi hindi biro, Katunying, ako, hindi naman ako nagko-commute, inaamin ko, di ba? Pero, talagang makikita mo yung dinadaanan ng mga kababayan natin araw-araw, napakahirap po. Napakahirap. Kailangan po talaga matulungan natin sila. Kahit konti lang. Tapos habang hinihintay natin itong mga maglaking proyekto, talaga para ma-solve na itong problemang to once and for all, habang ginagawa natin yun, yung maibsan man lang ng konti, malaking bagay po. So gusto lang natin klaruhin na hindi lang ito tinututukan nyo, may malalaki. Habang may ginagawang malaki, kasabay itong mga basic na pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Okay, isa na lang, last na lang. Kumusta na po yung napakagulong common station dyan na parang basurahan na? Pinalinis yun na raw po. Meron po yung pong tinatawag nilang pasensya na sa salita, pero yung tinatawag nilang Bikini Island dyan sa may Trinoma area, yung pong parang hugis bikini. Madumi po yun, pinalinis po natin yun para lang para lang kahit paano naman kasi minsan may mga debris na umaabot hanggang sa kalye, medyo delikado po yun sa mga sasakyan natin saka sa mga kababayan natin na dumadaan doon. Pero meron pa pong mga area na na kailangan linisin. Kinakausap ko lang po yung mga abogado natin kasi syempre ongoing po yung ating termination process sa BF. Yung mga gamit po kasi ni ngayon ayoko naman pong baka magka-problema po tayo kung gagalawin natin yung hindi natin gamit. So, sinusubukan po natin hopefully malinis na rin po natin yung ibang mga debris tsaka mga kalat dun sa area ng North Avenue tsaka Trinoma tsaka EDSA. Opo. Secretary, salamat. Hindi, pahabol lang po. Sino daw po yung ipapalit nyo sa MRT 3? Katunying, baka hintayin na lang po natin yung pong pangunahan ng ating Office of the President. Yes, sir. Siguro po paglabas na lang, i-announce naman po namin yan. Okay. Maraming salamat, Secretary. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Katunying. Magandang umaga po. Good morning. Si DOTR Secretary Vince, the Terminator. Tinerminate na naman. DOTR Secretary, the Terminator Vince Dizon, ang MRT General Manager, Sibak. Pangunahing balita. 7:40. This time check is brought to you by Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Ay. Ninong Dong Tolentino, maganda morning. Kumusta ba ang mga taga Aurora? Binabati rin natin ang mga fans ni Engineer Aris Ramos dyan sa Pasig at saka sa Marikina. Magandang morning, Kuyang Art Gonzales ng Quezon City, Engineer Art Gonzales ng Quezon City. At magandang morning din kay Undersecretary Banoy Lopez, kay Undersecretary Steve Pastor. Sabi ni Nesty dito, Department of Termination and Reform, dapat ganyan ang mga secretaries ng government. Sabi naman ni ABC 5966, okay ang bagong DOTR Secretary, ang bilis na aksyon. Nako, sinabi nyo pa, napakabilis. Ay baka gusto nyo rin magpalit ng bubong ng bahay. Wina, birthday mo pa. Wina, happy birthday Wina ha. Wala ba tayo dyan? Happy birthday kay Wina Hesoro ng DZRH News Center. At nagpapakain na pala tinan mo nga naman happy birthday. Baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay. Buti na lang may bubong na maaasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan.
Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Hoy, Kuyang Ed Season, Ate Nilda, maganda morning! Sa ilan pa nating balita, isinalang na rin po sa neuropsychiatric examination ang pulis na kinasuhan ng inciting to sedition dahil sa panghihikayat sa kapwa pulis na magpadala ng kanilang hinaing sa pamunuan ng PNP matapos ang pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam kay PNP spokesperson Jean Fajardo, inihayag nito na pinag-aaralan na rin nila ang estado ng pag-iisip ni Patrolman Francis Steve Talion Fontillas. Mayroon pong napansin sa kanya yung kanyang hepe, yung kanyang mga kasamahan dahil nagkaroon po ng sudden change sa kanyang behavior, sa kanyang pag-uugali. Kaya minarapat po siya na submit po doon po sa ating medical unit po. At nagkaroon po ng findings po sir noong 2023 na siya po ay mayroong mood behavioral swing at nag-undergo po ito ng medical treatment. Samantala, sinabi rin ni General Fajardo na posibleng masibak na rin sa pagkapulis si Fontillas dahil sa iba pang kasong isasampa laban sa kanya. Kasama po yan ang administrative case. Kaugnay po niya na may follow-up report si RH5 Val Gonzales, ang pinakasiga sa Quezon City Police Press Corps. Val, maganda morning! Maging disiplinado at sundin ang pinakamataas na pamantayan ng pagiging isang profesional na pulis. Ito, Anthony, ang laman ng inilabas na paalala ng Quezon City Police District sa lahat ng kanilang mga personnel. Anila, iwasan ang pagpupost ng mga hindi otorisado at may pagkiling na nilalaman sa social media. Ang payo'y nilabas kasunod ng pagkakasampa ng kaso laban kay Patrolman Francis Steve Talion Fontillas na kinasuhan ng inciting to sedition at paglabag sa cybercrime law. Sabi ng QCPD, ang PNP ay dapat manatiling apolitical at non-partisan, kaya't mahalaga anilang iwasan ang pagpo-post ng unauthorized at bias na nilalaman sa kanilang mga social media accounts. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod, Tito Boy. Sino tong magaling na aktres na binuro daw ng nilipatang network? Bakit naman? Mangga ba siya? Buro mustasa ba siya? Bakit daw? Dahil sa pagiging maldita. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Sa showbiz. Magandang dilag. Hoy, magandang morning. At happy birthday sa aking inaanak na si Vice Big Boy. Vice, happy birthday. Binabati ka rin ni Daddy Bart at Doktora Chaydok. Ayan, ng happy birthday. Ayan. At magandang morning din kay Mr. Cupido. Ayan. Kay Director Jerry Asuncion ng Department of Agrarian Reform. Kumusta na po si Secretary Estrella? Sino ba tong magaling na actress na binuro ng nilipatang network dahil daw sa pagiging maldita? Aba, si Netsi Itay. Alamin natin mula sa ating showbiz legend na si Morny Alino. Tita Morny, maganda morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. For sure, si Mayor Wes Gatchalian at saka si Engineer John Mercado at si Mami Sherry Ramirez andiyan dyan sa harapan ng ating gusali. Si Mayor Wes Gatchalian lagi nakatutok sa atin yan. May hawak na nga yung picket ngayon. Nagpipikit? Oo, kasi hindi daw ako madalas nilang naririnig. Sabihin mo kay Attorney Reds, magbawas ka mo ng komersyal. Sige, mamili ka. Ito na rin sa komersyal. May pera. Anyway, nakakaloka sa Super Mega Kabaliw. Nagtawanan at natuwa pala ang mga staff
ng isang programa matapos ang isang programa na ito na kung saan ay sumakit ang kanilang ulo sa pagiging maldita ng isang magaling na aktres. At ang katotohanan pa nito, ngayon ay walang ibinibigay na programa sa naturang dalaga dahil ang daming tongkyaw-kyaw kapag siya ay pumupunta na sa taping or shooting. Kailangan umano ay ganito, ganyan, at super ano siya, yung tinatawag na pa-effect. Ayan, pa-effect. Kaya naman, marami ang nagagalit sa kanya dahil sa kanyang kamalditahan, dahil sa kanyang pagiging hindi pag dumadating ito sa shooting or taping ay hindi pa rin naka-makeup at doon lang din pag-aaralan ang script. Well, nakakaloka ang naturang actress. Sana ay hindi pa dumami ang mga ganyang pag-uugali ng mga actress o mga aktor sa Showbizlandia nang sa ganon ay hindi nagkakaroon ng sakit ng ulo ang mga director at producer. Ang naturang actress na sakit ng ulo ng kanyang mga fans. Clue! Clue! Ang kanyang initial, ayan, ay ang surname niya ay isang hero. Ayan, ang kanyang surname ay isang hero ng isang mahusay at kilalang hero, babaeng hero sa Pilipinas. At ang name niya, ayan, may letter E sa kanyang pangalan, sa kanyang huling pangalan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babuk! Maraming salamat, Tita Morley. Nakakatuwa itong si Secretary Vince Dizon, ano? Magandang hugot ito, Mr. President. Magandang hugot itong si hindi po siya yung basketball player, pero kasing gwapo. Oo, may mga nagme-message sa atin. Hindi po siya yun. Totoo, Vic Lima. Yung pong matagal na nating ipinagsisigawan na ang mga cabinet members, ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi lang nagkukulong dapat sa air-condition nilang mga kwarto. Ito mismo ang ginagawa ni Secretary Vince Dizon. Tama po, Secretary. Dapat makita ninyo kung ano talaga ang nararamdaman, nararanasan ng ating mga kababayan na iintay ng mas comfortable at mas convenient na pagsakay sa public transport at iba pa. Yung pong pakikipag-usap nyo sa kanila, napakalaking bagay nun. At nang nakita nyo yung problema, inaksyonan nyo kaagad, yun ang lalong nagpatindi ng paghanga ng marami sa inyo. Yung mabilis na aksyon sa gobyerno, yan po ang hinahanap ng ating mga kababayan. Mr. President, pwede bang ipasirox nyo tong si Secretary Vince Dizon? Baka pwedeng ilagay din ito sa iba pang mga government agencies. Ganitong klaseng tagapagsilbi ang kailangan natin sa ating mga kababayan. Oo, nalulunod tayo sa mga usapang politika, pero wag nating kalilimutan yung basic services ng ating mga kababayan. Yon ang dapat na hindi kinalilimutan ng ating pamahalaan. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng Dos por Dos. Damdaming Bayan. Susunod na. I see trees of Greenland, red roses too. This time check is brought to you by ACS